welcome back dito sa ating channel. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung mga nangyayari sa ating mga mundo, especially sa Middle East na mga gera, labanan ng Iran versus Israel at USA. Okay? So ito po ay nagsimula noong February 28 na kung saan inatake ng Israel at USA ang Iran. So hanggang ngayon guys, magwa 1 month na. So malapit nang magwa 1 month na ngayong 28. So still hindi pa rin natapos-tapos ito. At ito po ay nagkaroon pa ng mas lalong tensyon dahil nga kung i-close ng Iran itong Strait of Hormuz na kung saan ito ay nasa ibaba ng Iran guys, na ito ay napaka mahalagang shipping lane, isang makipot pero kritikal na daanan ng oil at gas na ine-export pa mula Middle East papunta sa iba't ibang bansa, kabilang na nga rito ang Pilipinas. Alam niyo ba na 20% ng langis sa buong mundo ang dumadaan rito, o ito ay katumbas ng 17 million barrels araw-araw na galing Iran, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Oman at Saudi Arabia, na ito ay katumbas ng $1 billion araw-araw. Kaya pinapangambahan ito na kapag tuluyang pinasara ang Strait Hormuz ay mapipilay ang ilang supply ng langis na kung saan ang ilang bansa na nakadepende sa oil imports sa Middle East. Isa na rin guys ang bansang India na kung saan 60% ng kanilang langis na sila ay nakadepende dito. Sumunod naman ay yung bansang China na 40%, ang bansang Japan na 80%, ang South Korea ay 68%, at yung bansang Pilipinas ay 40%, na kung saan sila ay nakadepende sa supply ng langis na dumadaan dito sa Strait of Hormuz. Ang Saudi Arabia din guys na 80 to 90% ng oil export na umaasa dito. So kapag nagpatuloy guys ay siguradong talagang tataas ang presyo ng mga gasolina dahil dito sa mga nangyayari na itong mga kaguluhang ito, na kung patuloy ng Iran na kanilang isasara ang Strait of Hormuz na ito. At especially kung hihina pa ang peso kontra dolyar, ay talagang marami sa mga industriya na sa mga gasolina guys na talagang tataas, at yung inflation, 'di ba? So kailangan talagang matapos na, dahil itong kaguluhan na to guys ay walang magandang maidulot kundi itong mga nangyayari na puro yung mga simpleng mamamayan. Sila po ay mas lalo pang sila yung lalong nahihirapan. Ay magpapatuloy at tuluyang magsara ang Pilipinas o yung ibang bansa na nakadepende dito sa langis na dumadaan dito sa Strait of Hormuz, ay sila ay mapipilitan guys na maghanap ng ibang supply na kung saan hindi dumadaan dito. So yung mga bansa na pwedeng angkatan ng langis guys ay yung bansang USA or Brazil. Ang mga bansang ito ay sila yung magiging main exporter ng langis, kung saan dito sa mga bansang umaasa dito. Kaya itong bansang Iran guys, dahil sa sila ay talagang porsigido, so sila pwede nila itong gamiting leverage or alas bilang banta, okay, sa kaguluhang ito na laban sa Israel at ng US. So dapat guys na matigil na talaga ito kasi walang magandang maidulot. So pwede naman kung pwedeng pag-usapan, 'di ba? At hindi puro galit or mga pansariling interest lamang. Hindi ko alam kung paano pa tayo makikipagsapalaran sa pang-araw-araw, especially yung sa mga taong talagang maliliit yang yung mga sahod, 'di ba? So dapat matigil na tong ganitong mga awayan na ito guys, itong gulong ito. So ayun lamang po mga kajansky. So sana kung nagustuhan nyo itong ating video for today, so mag-comment lamang kayo, and then don't forget po to subscribe para ma-notify kayo sa every time na meron po tayong bagong i-upload. So kung meron po kayong gusto nating i-topic for the next video, pwede po kayong mag-suggest. Okay, mag-comment lamang po kayo. So ayun lamang po for today mga kajansky, and see you again on our next one.